Alright, mula naman tayo kay Melvs Castle mga kapatid. Chinese spokesperson, pinagbantaan daw si PBBM. Gera o usap? Usap na naman. Luzon, kayang burahin daw sa mapa ng China. Sabing ganun dito sa title mga tol. So ito ang ating bibigyan ng reaction video and commentary ngayon. Pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle at i-click mo na rin ang notification bell. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Matapos ang kabastusan ng China Coast Guard sa West Philippine Sea, muli na namang inalok ng Chinese Foreign Ministry si PBBM ng dialogo at negosasyon. Ginagawa na lang atang dahilan ang pangharas para kausapin ng Pilipinas ang China. Tapos uutuin ng China si PBBM. Alam nyo mga tol, no? Pagkaupo pa lang ni PBBM, nakipag-usap na agad siya dyan sa China. At hindi lang yun yung pagkakataong yun, napakaraming ulit na tayong nakipag-usap sa China, mga tol. At alam naman natin kung ano ang gusto ng China mangyari. Di ba? Sumunod tayo sa gusto nila. Di ba? Sasabihin nila, alisin nyo na yung BRP Sierra Madre na illegal na nakasadsad dyan sa Ayungin na tinatawag nilang Renai Jiao, di ba? Alisin nyo na yung, wag nyo nang papasukin yung mga mangingisda nyo dito sa Scarborough, amin din yan. Alisin nyo na yung Pag-asa Island ninyo. Wala kayong 200 nautical miles. Di ba? Yan ang gusto nila mga tol. Walang tensyon, tapos ang usapan. Sundin natin yung gusto nila. Kung tama nga bang gawin yon ng Pilipinas. Kung ayaw mo ng gyera, Marcos, edi ibenta mo na lang sa China ang West Philippine Sea. At hindi rin naman pwedeng gawin ni PBBM yan mga tol. Di ba? Presidente lang siya, hindi siya may-ari ng Pilipinas. Inihalal siya ng taong bayan mga tol para pamunuan ng bansang to, 'di ba? Pero hindi ibig sabihin nun may karapatan siyang ibenta ang kahit na anong lupain dito mga tol. 'Di ba? Sa mga Pilipino to, hindi sa Marcos. So hindi niya pwedeng gawin 'yon. At pag ginawa niya 'yon mga tol, meron siyang pwede siyang kasuhan 'di ba? Dahil ibinenta niya yung property ng Pilipinas At kung di naman makikipag-usap ang Pilipinas, gagawa raw ng hakbang ang China para maprotektahan ang South China Sea. O di ba, wala tayong choice. Kung ipaglaban man natin ang West Philippine Sea, gegerahin tayo. Meron tayong choice mga tol kasi tulad nga no sinabi ni PBBM, meron tayong matibay na claims. Meron tayong legal grounds, legal mga tol. So kahit saan man makarating 'yan, hindi tayo pwedeng gerahin ng China mga tol basta-basta. Na ang pinaglalaban lang nila is yung baseless claims nila mga tol. Kasi pwede sila makatikim ng sandamakmak na sanction sa buong mundo o kung sino man na pwede mag-sanction sa kanila mga tol. Diba? Marami silang makakalaban dahil kung ang pagbabasehan natin is yung legality at kung ang kikilalanin ng buong mundo mga tol is yung batas na umiiral ngayon na talagang dapat sundin at dapat kilalanin, walang laban dyan ng China. Diba? Isa lang ang hinihintay ng China. Kumilos tayo laban sa kanila at meron na silang dahilan para makipaggera sa atin. Yun lang ang hinihintay nila. Kaya nga ingat na ingat ang ating bansa na wag talaga maggaling sa atin ang unang putok Kasi pag nangyari yun mga tol, magkakaroon sila ng reason para gumante. At yun ang gagamitin nilang bala laban sa atin. Hindi na yung legal na pinag-uusapan. At kung ibebenta naman ni PBBM, edi luging-lugi tayo. Pag binenta ni PBBM yan, pwede siyang kasuhan. At meron tayong tinatawag ng betrayal of public trust ba ang tawag doon? Ewan ko kung tama yun Gantong-ganto yung nangyaring inuto ng China si dating Pangulong Duterte. Nanaig ang pagkatakot dahil ayaw pang lumaki ang gulo. 恰恰是非方自身，中非涉海争议持续升温，维护本国安全发展，维护地区和平稳定。 The only path to a peaceful and stable region lies in commitment to good neighborliness. Oh, sinungaling. 唯一正确的选择是坚守睦邻友好。 Returning to dialogue and consultation and maintaining strategic independence. Kalokohan din yan mga tol. Maraming mga eksperto ang nagsasabi na kailangan daw makipag-usap ang Pilipinas sa China para matapos na yan, di ba? Para magkaroon ng kapayapaan. So ganito lang yan mga tol. Alam na natin at hindi na bago sa atin yan dahil maraming beses na natin tong napapanood.
tinitindigan ng China, mga tol, at nagmamatigas sila dyan na ang West Philippine Sea o buong South China Sea ay kanila. Naalala ko bigla yung sinabi ni Banlawi. Sabi ni Banlawi, di ba, kung magmamatigas daw ang Pilipinas, ay the more na magmamatigas ang China. So in what way? Di ba? Kasi dalawa yan mga tol eh. Magmamatigas ang Pilipinas na atin ang West Philippine Sea o magmamatigas ang Pilipinas at makikipaglaban tayo ng puwersa. Dalawa yun eh. Hindi niya kasi tinutukoy kung ano eh. So dalawa yan mga kapatid. Pag nagmatigas ang Pilipinas na atin ang West Philippine Sea, di the more din na magmamatigas ang China na kanila ang buong South China Sea. So paano pakikipag-usap at paanong dialogo ang gagawin dyan? Diba? Kasi kung ipipilit natin sa China na atin ng West Philippine Sea mga tol, sa tingin nyo ba papayagan China? Hindi eh. Lalo silang magmamatigas at gagawin nila kung ano ang ginagawa nila ngayon. Kung talagang gusto natin ng kapayapaan ngayon at wala ng gulo-gulo na mabilisang paraan mga tol. Ito sa mabilisan lang diba? Sundin natin lahat ng sinasabi nila. Diba? Alisin natin yung BRP Sierra Madre dyan. Good. Di wala nang resupply mission, wala nang harassment na mangyayari. O sabihin natin sa mga mangingisda natin, wag na kayong pumasok diyan sa may Baho de Masinloc para wala na rin kayong problema. O di wala nang problema diyan ng China. O tapos yung Pag-asa Island na inaangkin din ng China, Sabina Shoal na inaangkin ng China. Lahat buong West Philippines na. Alisin na natin, alis na tayo mga tol, ibibigay na natin sa China. Sa tingin nyo magkakaroon pa ng tension? Wala na. Pero ang tanong mga tol, anong nangyari sa Pilipinas? Hindi lang naman kasi Pilipinas ang inaangkin na ng dagat ng China eh. Andyan na Malaysia, Brunei, Vietnam. At bukod tanging Pilipinas lang mga tol. Kung ang bukod tanging Pilipinas lang ang gagawa nun, wala talaga tayong kakwenta-kwenta pag ganun. Biruin mo yung Vietnam na ipaglaban nila yung claim nila. Oh. Yung Malaysia, yung Brunei, ipinaglalaban nila yung claim nila. Tapos Pilipinas, isusuko natin yung West Philippine Sea. Panalo na agad ng China nun mga tol. Talo na agad tayo. Diba? Oo, walang tensyon. Walang tensyon mangyayari. Wala nang mga habulan ng barko, wala nang banggaan, wala nang masasaktang sundalo. Tanong, panalo ba tayo? Talo tayo. And sa buong Asia, mga tol, bukod tanging Pilipinas lang ang gagawa nun, wala talaga tayo. Maliit na magiging tingin sa atin ng lahat, mga tol. Kasi biruin mo, ultimo Taiwan, pumapalag, napakaliit na bansa, oh. Diba? Kaya yung sinasabi nila Banlawi na damor na magmatigas daw ang Pilipinas, magmamatigas lalo China. So anong gagawin? Maging malambot ang Pilipinas at hayaan na lang ang China angkinin nila yung gusto nilang angkinin? O ipaglalaban natin kung ano yung atin? Diba? Ay naku po, tuloy natin. 回归对话协商，坚持战略自由。 Ayaw ni Pangulong Marcos makipag-usap sa China sa kadahilan ng sinungaling ang mga incheck. Walang isang salita ang mga yan. Pero may choice pa ba tayo? Ang mamatay sa giyang ay paglaban ng kagustuhan o maging sunod-sunuran. Ano pa ba ang papaboran ng mga Pilipino? Pero kinukonsidera na ng war expert makipag-usap na si Pangulong Marcos. Kung giyera kasi ang pag-uusapan, oo, andyan ang US Army simulang World War II na nakasuporta sa Pilipinas. Pwede makipag-usap si PBBM. Pero hindi ang pag-uusapan nila is yung tawag dito, susuko ang Pilipinas. Pwede makipag-usap at linawin, wag niyong gagawin sa Pilipinas yan. Dahil ang Pilipinas, ginagawa lang namin kung ano yung karapatan namin. 'Di ba? Pwedeng sabihin gano'n ni President Marcos yun eh. Meron kaming 2016 Arbitral Award. Meron kaming old map, 'di ba? At meron kaming patunay na itong West Philippine Sea defined by UNCLOS 200 nautical miles na ayon sa batas at hindi yan labag. So wag niyong atakihin yung mga sundalo namin. Yung ginagawa ninyo dahil hindi yan makakatulong para bumaba ang tensyon, lalo nyo lang pinapataas. 'Di ba? Yun na pwedeng gawin ni President Marcos mga tol. Pero yung makikipag-usap na ano ba gusto gawin natin, no? 'Di ba? Ano bang gusto niyo gawin natin? Atras na lang ang Pilipinas? Hindi pwedeng ganoon. Pero kung titignan mo ang anggulong digmaan, kahit tumulong pa ang Amerika, mga inosenteng Pilipinong tao ang madamay dito. Kung pwede naman raw makipag-usap si PBBM. Tama mga kapatid, no? Do tutulungan tayo ng Amerika. Sabihin na natin, kahit na padalhan tayo ng bilyon-bilyong assistance dyan, war assistance,
magkakaroon pa rin ng damage, mga tol. Katulad na lang ng nangyayari sa Ukraine, sa Israel, mga tol. Lahat yan tinutulungan ng Amerika. Pero yung tulong ng Amerika, hindi yan magic shield na tipong kapag nagpalipad ng missile yung mga kalaban, talagang hindi maaapektuhan ng Pilipinas. Magkakaroon pa rin ng damage, mga tol. 'Di ba? Imagine mo. Oo, magpadala sila ng bilyon-bilyong assistance pero nandoon pa rin may mga magbubuwis pa rin ng buhay, may mga gusali pa ring masisira, mga tol. Imagine nyo, no? Katulad nung nangyayari sa ibang bansa, ganun ang mangyayari sa Pilipinas. Buti sana kung yung mga bahay natin pwede ka pang maghukay sa ilalim mo kaya may bunker tayo rito. Wala eh. Pag naghukay ka sa ilalim ng bahay mo, Poso Negro na kasunod no, kaya kanal eh. 'Di ba? So talagang wala tayong diyan, marami ang magiging damage at yun ang ayaw nating pasukin hangga't maaari wag tayong dumating sa ganung punto. Kasi kahit na magpadala sila ng napakaraming assistance nila, hindi pa rin yun makakapagsalba sa Pilipinas, mga tol. Malaking pinsala pa rin na pwede nating matamo at yun ang doon pa lang talo na tayo mga tol. Doon pa lang. Kaya nga sabi walang nananalo sa gere. Lahat talo yan Pero di yung dihadong lugi tayo sa hatian. In the end, no, hindi sila naggera pero na-resolve ba yun sa pamagitan ng diplomasya, no? Compensation later on, mga ganon, no? Yun ang immediate recourse kung ang bansa, no, ay talagang magpupursue ng peaceful diplomatic solution, no? Magiging resulta ng usapang maayos, no? At sa ngayon, parang ang nakikita ko, binibigyan nga natin ng opportunity yung kabila na magkaroon ng isang peaceful and diplomatic solution. Dagdag pa nito para kay Actually, tayo nagbibigay ng opportunity sa kabila para magkaroon ng peaceful resolution. So, wala na sa atin ang bola, mga tol, sa totoo lang. Wala na sa atin ang sagot. Para magkaroon ng peaceful resolution dito, simple lang tanggapin ng China na may bahagi ang Pilipinas sa karagatan. Kilalanin ng China yung UNCLOS kasi hindi kinikilala ng China ang UNCLOS Kilalanin ng China yung Arbitral Award ng Pilipinas. Irespeto nila yan. Tapos ang usapan, payapa dyan sa West Philippine Sea. PBBM, di naman ibig sabihin na makipag-usap tayo ay susuko na tayo. Okay lang yon, no? Hindi yung indication ng weakness, hindi yung ibig sabihin na sumusuko tayo. Pero in fact, parang pinapakita nga natin na hindi tayo napipilit na apektuhan ito, no? At mas deliberate talaga yung ating gustong mangyari. Tama naman ang maximum tolerance ng Pangulong Marcos, pero hanggang saan aabot yan? Ang China gustong-gusto na tayong bawian ng buhay. Nag-iingat lang rin yan dahil maaapektuhan rin ang China. Pero sa huli, wala, talo tayo pag nagkagulo. Pero pag tinignan mo yung buong konteksto, marami pang ibang pangyayari, doon mo lang makikita na mukhang accident pala. Kaya nag-iingat din, no? Na hindi tayo mapunta sa isang unintended, no, na situation na wala namang magbe-benefit. Kung kayo ang wala talagang magbe-benefit doon 'di ba? Talagang sobrang actually yung China, mga tol, maadali sila makakabawi. Sobrang laki ng bansa nila. Imagine mo yung ekonomiya natin, mga tol. Sa ngayon pa nga lang internal problems natin napakarami. Mahal ng gasolina, mahal ng mga bilihin, maliit ang sahod, kulang na kulang. Tapos papasok pa tayo sa gera. So tama naman talaga yung ginagawa ngayon ng presidente, mga tol. Marami pang ibang paraan na pwedeng gawin. Hindi naman kailangan makipag-away talaga at makipag-gera sa kanila. Pero mali lang talaga yung ginawa ng PCG at ng Malacanang nitong nakaraan na parang nagdahilan sila na parang binaba nila yung yung sinabing hindi intensyon ng China yung ginawa nila, misunderstanding lang yan. Hindi, tama yung sinabi ni Gibo Chodoro, hindi aksidente yan, sinadya talaga ng China yan. Hindi natin dapat i-downplay yan. Marami tayong mga sundalong nasaktan, kawawa naman sila, di ba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.